Okay, hello, coaches and players. Okay, so eto na yung next video natin. Next video natin na 'to, itong video natin na 'to, eto yung, natin yung communication sa depensa. So, palagi tayong nakakarinig 'di ba, sa mga coaches natin, players na, "Oh, mag-usap kayo sa depensa, makipag-usap kayo sa isa't isa, communicate kayo." So, hindi yung simpleng communication lang, hindi yung simpleng pag-uusap lang. Structured ang communication natin sa depensa. Okay, so when we say structured, meron mga layers siya at saka stages, eh, yung communication sa defense, okay? So there are 5 layers of communication in defense, okay? Isa-isahin natin. So layer one, yan yung marking your man or marking your assignment or pinpointing your assignment. Actually, yung marking of man at saka pinpointing of assignment, ginawa na yan sa practice, eh, sa game planning. But then again, it doesn't hurt na during the game, ayan na, sinabi na yung starting lineup, pasok na tayo sa court, magja-jump ball na, it doesn't hurt to reiterate, "Pre, sa'yo yung shooter, ha, baka ano, stay home ka palagi sa shooter, ha. Pre, sa'kin yung bigs talaga, pagka nag-nail yan, automatic akin yan." So ibig sabihin, ina-assure niyo sa isa't isa na alam niyo na yung gagawin ninyo. Once na ginawa natin kasi yun, eh, meron tayong nakaka-build na kaagad yun ng trust. Okay, we already know what we are doing. Okay, so yun yung layer 1, yun yung marking your assignment. Layer 2 naman, sasabihin mo na kung ano yung ginagawa mo. So, ibig sabihin niyan yung, "Oh, I got ball, bola sa'kin, bola sa'kin." Yung iba naman, "Oh, help ako, help ako, help ako. Oh, deny ako, deny ako, deny ako." So, "Oh, nasa nail ako, nasa nail ako. Paint ako, paint ako, paint ako. Corner ako, corner ako." So, naririnig ng bawat isa kung nasaan yung isa't isa. At saka eto pala ang isang tip, special tip. Kailangan modulate niyo yung voice niyo, ma-isolate niyo rin yung pakikinig niyo na, yung nagsasalita rito ay si ganito, ay, si ano yung nagsasalita rito kasi maraming boses kayo, eh. So, practicein niyo 'yan sa practice ninyo, sa training ninyo na ma-isolate niyo yung mga voices ng bawat isa, okay? So, 'yan yung layer 2. So, sasabihin mo kung anong ginagawa mo. Layer 3 naman, sasabihin mo ngayon kung saan mo ginagawa yung ginagawa mo. So, I got ball, nasa top of the key ako, o meron silang pick, pick left, pick left, pick left. So, nagsasalita na tayo kung nasaan tayo at kung ano ang ginagawa natin. Okay, so yung structure na 'yan, yung layers na 'yan, unti-unti mabubuo na natin 'yan, eh. Once na nabuo natin 'yan, napakadali na lang intindihin ng bawat isa. Makarinig lang tayo ng gano'ng salita, alam na natin kung ano rin sa sarili natin ang gagawin natin. Nakuha na niya yung bola, okay, 1 pass away 'to, di-deny ako rito. Sa game plan namin magpo-45 cut 'to, alam ko, eh. So, yung angle mo ngayon ng deny ay kailangan negated yung 45 cut niya. So, 'yan yung mga, layer 3 na kaganapan sa communication sa defense, okay? So, layer 4 naman, yung instructing ka na. Kumbaga, hindi nag-uutos, instructing ka na, nakikipag-communicate ka na, sinasabi mo na yung mga posibilidad na baka may gawin sila at ini-instruct mo na yung mga kasama mo na i-negate na yun kaagad. Okay, i-contain na natin kaagad yun, yun ang ibig sabihin nun. So, instructing, guessing, or yung gut feel mo na doon there is no perfect game planning, wala talaga. Pero meron due to, because of video scouting, video analytics, at least napakalaking tulong ng mga yun para alam na natin talaga kung saan talaga sila pupunta, eh. But then again, always be ready for the, unexpected na mga actions nila. So, communication helps. Nasaan kayo, nag instruct kayo, nasaan ang mga kasama mo, aware ka. Yung court awareness, teammate awareness, opponent awareness, play awareness, nako-communicate natin. Okay, so yun yung layer 4. Layer 5 naman, yan na yung mga special. Ang ibig sabihin ng special, kino-call out mo na. O nag-signal sila, 5 daw sila, 5 daw sila. So alam na natin sa video,
splicing natin na yung 5 nila na hand signal ay 5 out. So peace sila, peace na raw sila, peace na raw sila. Kukunin mo yung flex action nila na yan, ha, kukunin niyo yan. Pagka gano'n ang sinasabi natin, yung binabantayan natin, magdadalawang isip yan, eh. Bakit? Bakit alam nila yung play natin? So either na mag-emergency sila or meron silang backup din kasi yung mga pro teams talaga tsaka yung mga high quality collegiate teams talaga may mga backup yan kaagad, ganyan katatalino mga point guard niyan, eh, at saka gano'n katatalino mga staff niyan. Iniensayo nila, they're gonna drill everything, every possible scenario. So, mag-call out kayo, mga special play nila, ang mga tendencies nila, on the lookout tayo kung ano yung mga hand signals nila. So, calling out plays, calling out actions, yan yung layer 5. So, once na ito na-communicate nating lahat, hindi natin magagaranti na may stop natin yung actions nila, eh. There's no such thing as stopping an opponent, wala. Meron niyang emergency actions, eh. Meron niyang meron niyang secondary action, tertiary action. Meron niyang mga tuloy-tuloy na action lalo na kung pulido, polish talaga yung offensive, fluid talaga yung offense ng kalaban natin. Meron niyang mga backup, eh, at meron niyang mga automation. Ibig sabihin automation, automatic sila na-stop natin yung primary action nila, may secondary action sila, may readily available third action sila. So, yang mga yan, yan yung mga kailangan natin i-communicate. Constant communication ang tawag diyan, okay. So, yan yung communication sa depensa na sinasabi natin, na naririnig natin palagi o mag-usap kayo, yan ang ibig sabihin niyan. Structured yung pag-uusap, hindi lang basta-basta nag-uusap, okay. So, sana kahit papaano nakatulong 'tong instruction na 'to sa inyo, okay. Salamat sa inyo.